Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rai, 23 years old. I just wanna share my creepy encounter sa isang nilalang na kahit ako hindi pinaniniwala ang nagko-coexist with us in this era. Aswang, manananggal, wakwak, tik-tik, kikik. Yan ang mga kataga na aking nadirinig mula sa pagkabata hanggang sa ako ay nagdalaga. Sinabing hindi pang karaniwang tao ang mga ito. Bukod sa nag-iibang anyo sila, ay nambubulabog pa sa mga taong nagpapahinga sa kalagitnaan ng gabi, lalo na kung may buntis sa isang lugar. Kalimitan daw na namumugad ang mga ito sa probinsya at masusukal na baryo. Bilang isang Gen Z, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda sa lugar namin hinggil dito. Dahil never naman ako naka-experience ng mga ganitong encounter. Not until sa kasagsagan ng pandemic year 2022. Sa kabuwanan ng Mayo. Umuwi ako sa amin, specifically in northern part of Cebu. Hindi ko na lang i-specify, Kuya Totoy, kung saang lugar ito. Since I already stayed with my lolo and lola, mama and papa, and yung papa ni mama na nasa Carmen, Cebu. Bale nagstay na ako sa Carmen for some personal reasons at umuwi ako sa bahay namin. Lugar ng papa ko, which is originally nandito ang bahay namin ng pamilya ko. Umuwi ako dito since hindi na naman masyadong istrikto ang patakaran sa pag-commute because of the pandemic. This time of the year kasi, bigla-bigla na lang nagkakasakit yung lola ko, yung mama ng papa ko. Kaya need namin tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Tuwing gabi kasi, sinusumpong siya sa kanyang sakit. Mataas na sugar, high blood, at may namumuong tubig daw sa baga. Kaya nahihirapan siyang huminga, lalo na paggabi dahil na rin sa nakahigang posisyon at mas malamig na klima ng panahon. Umuwi rin pala ang pinsan ko na buntis. Lumipat kasi sila last 2020 sa Consolacion, Cebu because of family problems. Nagkahiwalay kasi ang mama at papa niya. Ang papa niya, yung tito ko, kapatid ng papa ko, bata pa lang yung pinsan ko that time na nagbuntis siya sa kanyang panganay. Dahil na rin siguro sa epekto sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, kaya napabayaan at tuluyang nabuntis na menor de edad pa lamang siya. Pero pinanindigan naman siya ng kanyang partner at nagtatrabaho daw ito para sa kanila. Dahil wala pang kabuwang-muwang ang pinsan ko sa mga dapat na bawal sa mga buntis, sinamahan ko siya sa kwarto kung saan siya matutulog. By the way, sa bahay nila lolo at lola kong may sakit,
kami matutulog para na rin makatulong kami if ever sumpungin naman ang lola namin. 4 na kwarto sa bahay nila lola. Isang sala, isang kusina na parehas na sa unahang parte ng bahay at 3 kwarto. Sa 3 kwartong iyon, ang kwarto namin ang pinaka nasa gilid. Sa isang kwarto naman na katabi ng kwarto namin ay kwarto ito ng isang pinsan ko na may 2 anak na. Wala ang kanyang asawa that time kasi nagtatrabaho ito. Sa isang kwarto naman nakahiga sina lolo at lola. Bali yung kwarto ni lolo at lola ang nasa gitnang bahagi ng bahay. Kapag lumalabas kami para pumunta ng sala, madadaanan pa namin ang kwarto ni lolo at lola. Take note lang po Kuya Totoy, masukal na bahagi at may malapad na bakante ang likuran ng bahay nila lola. Sinasakahan ito ng aming kapitbahay. Meron din itong mga puno sa paligid ng bahay. Fast forward, hindi pa ako makatulog noon kaya nag-cellphone pa muna ako para magpaantok. Pasado 10:00 na ng gabi noon. Bago pa man kami nahiga ng pinsan ko para matulog, sinabihan na siya ng pinsan kong ate na nasa kabilang kwarto na magsuot ng itim na damit dahil sumparaw ito para sa mga buntis kontra aswang. Meron naman siyang itim na damit noon kaso nga lang hindi nagkasya sa kanya dahil 8 months na siyang buntis at may kalakihan na rin ang tiyan niya sa kanyang panganay. Kaya ang ginawa niya, ipinatong niya yung damit sa tiyan niya. Parang ginawang kumot basta lang matakpan yung bandang tiyan niya. Dahil sa kakalikot niya, natanggal ang itim na damit sa kanyang tiyan. Tandang-tanda ako pa noon sa aking kaka-cellphone ay hindi ko na namalayan na 11 o'clock na pala ng gabi. Wala pang mga 10 minuto pagkapikit ng aking mga mata ay may nadinig akong parang may nagkakalmot sa mga sementong pader na katabi ng buntis kong pinsan. Parang gustong makapasok o gumawa ng butas para makapasok yun kung anuman ang nasa labas na yun. At first, akala ko ay aso lang na napatambay sa gawing labas na yun at nagkakalmot sa semento kasi gawain yun ng ibang aso. Kaya hinayaan ko na lamang. Nga pala, tulog na silang lahat that time at ako na lang ang nagigising kaya kahit anong liit ng kaluskos sa labas ay talagang maririnig mo. Maya-maya, nawala yung pagkalmot sa pader pero bigla namang may mga parang lumalakad sa bandang likuran ng bahay. Hindi ko mawari kung aso ba ito o tao. Pabalik-balik ito na parang may nawawalang pera at hinahanap sa bandang yun pero nakapagtaka lang. Yung lakad niya ay hindi lumalagpas sa kwarto namin. May pattern yung lakad niya. Kapag umabot na siya sa hangganan ng kwarto namin ay bumabalik naman siya kung saan siya unang naglakad. Tapos kapag babalik na siya sa kabilang direksyon kung saan siya simulang maglakad at lumagpas siya sa kwarto namin, babalik na naman siya sa kanyang nilakaran. Sa bandang to, nagtataka na ako at nakikinig ng masinsinan. Napagtanto ko na lakad ng tao ito at hindi ko anumang uri ng hayop dahil malalaki ang yabag nito at tansya ko sa lakad niya nadadala talaga yung mga maliliit na bato. Mabibigat na animoy parang may gustong gawin pero hindi magawa-gawa. Mga 5 minuto ang tagal nun before nawala. Pero maya-maya na naman, may nadinig na naman akong parang may pumatong sa yero. Nakatapat mismo sa tinutulugan ng pinsan kong buntis. This time, natakot na ako, parang kumukulo yung dugo ko at nagiinit ang tenga ko. Hindi ko mawari kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ini-imagine ko na lang na pusa yun pero ang lalaki talaga ng mga yabag na kung halos ay yuyupiin na ang yero namin. Gusto kong magwala at sumigaw na lumayas ka. Alam namin kung sino ka. Huwag ka dito.
pero wala talagang lumalabas na kahit ano sa bibig ko. Hinayaan ko na lang talaga ito. Ang pattern niya ay balik sa kalmot sa gilid ng pader, then lalakad na naman ito pabalik-balik. Tas patong na naman siya sa yero namin. Walang ingay, walang sinasabi, sadyang ganun lang pabalik-balik sa ginagawa niya. Tumatagal ng 2 hanggang 3 minuto, isa-isa. Ang ginawa ko dahil sa inis at namuong galit, kahit takot, gumagawa na lang ako ng ingay tulad ng pag-ubo o sinasadyang alugin ang katre o ang kama na hinihiga namin para makagawa ng ingay para kunyari para malaman niya na alam kong nandyan siya. Hanggang sa sinumpong na naman si nanay sa hirap ng paghinga bandang 11:40 ng gabi. Dito ay unti-unting nawala yung ginagawa niyang pagpaparamdam. Dahil lahat kami, kabilang ang pinsan ko sa kabilang kwarto ay nagising. Dito na nawala ng tuluyan ang ginagawang yun ng kung anumang klaseng nilalang na yun. Kinaumagahan, sinabi ko sa kanila ang nangyari nung gabing iyon. Ang pagkalmot, pagbalik-balik maglakad, at ang pagpato ng kung anuman sa bubong. Sabi naman ng pinsan kong buntis na may naramdaman din siyang mali sa mga oras na yun pero hinayaan na lamang niya at nagkunwaring tulog. Naubos ang langis ng pinsan kong nasa kabilang kwarto dahil kumulo daw ito. Ito daw yung isang klase ng langis na pangontra sa hilo. Yung mga taong nalalason gamit ang itim na mahika. Mambabarang, atwakwak o aswang sa Tagalog. Kumukulo daw ito pag may malapit na aswang o mambabarang o hindi naman kaya ay nanlalason sa pamamagitan ng hangin. Sabi niya, napansin niya daw ang palakad-lakad at pabalik-balik sa likuran ng bahay since magkatabi lang ang kwarto na tinutulugan namin. Tao raw iyon dahil sa mga yabag at kaluskos na ginagawa nito. Kahit ngayon na isinusulat ko ang kwento kong ito ay kinikilabutan pa rin ako sa encounter ko na yon, Kuya Totoy. Doon ko napagtanto na totoo nga pala sila. Nagmamasid lang at naghihintay ng tiyempo para maparamdam nila sa atin na nag-e-exist sila. Na kailangan nating mag-ingat sa mga katulad nila. Sa ngayon, namatay na yung lola kong may sakit last July 2022. Haka-haka nila, kinulam daw ang lola ko sa isang taong kalilipat lang at namamahay sa bahay na kasunod lang ng bahay nila lola. Dahil hindi raw maipaliwanag ang bigla-bigla ang panghihina ng katawan niya at sinusumpong lang talaga tuwing gabi. Sabi ng ibang nakakaalam, lumipat daw ito doon sa lugar namin dahil may nagawa daw itong kasalanan sa baryo nila which is involving kulam. Marahil nadaig siya noon ng kinulam niya kaya nagpakalayo-layo at pansamantalang nanahan sa kapitbahay namin na mga ka-relatives niya. Hindi ko pinaniwalaan yung mga sinasabi nila dahil ayokong magbintang. Sabi nila, baka yun din daw ang nagparamdam sa na-experience naming pangwakwak na naranasan ng pinsan kong buntis noon. Pero ewan ko, ayaw ko talagang mambintang kaya sinabihan ko na lang silang itigil ang haka-haka at nagkasakit lang talaga si lola. Sabi din ng pinsan kong ate, yung may 2 anak na talagang naniniwala sa mga ganyan, na ipatikaw na lang ang bibig namin at baka may madamay pa. Kung ano yung nangyari ay sa amin na lang talaga yun. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Rai. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com.
Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!